Yan, mag-speed test tayo. So yun nga yung sinabi ko kanina, makakuha tayo ng, sabihin na lang natin 500 out of ayan, kuha yung 800 sa upload almost. O diba? So ang ganda ng ating speed test. Hello, welcome back sa ating panibagong vlog. Kakagising lang natin, no? At schedule sa ating vlogging ngayon dahil tatlong araw na. Tatlong araw na ba mula nung tayo nag-upload. So pipilitin natin na masunod-sunod o tawag dito, yung hindi malayo yung agwat habang nandito pa tayo sa bahay or sa base. So for this morning, Sunday, nag-vlog muna ako, tapos church tayo mamaya. It's around 7 o'clock in the morning. So na-vlog ko lang ito, naisipan ko lang itong 5B5. Yeah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So 30 na 5B5. Iba yung sukat ng 5B5 sa uno, ha. Yan yung 5B5. So ito yung diretso na, diretsahang salpak na sa, tawag dito, diretsahang salpak na sa mga optical fiber, yung may power na fiber. Ito kasi may wifi na to, kasama na. Ito wala pa, kailangan mo ng ordinary modem gaya ng Tenda or any ordinary modem na PPPoE capable. So ito ay diretso na, may wifi na, may mga LAN ports na sa likod. So may isang 2G at isang 5G. So kaya na-vlog ko to dahil sa mga gustong mag-avail o sabihin na lang natin na tutulong ba, kasi kailangan ko itong i-dispose dahil hindi tumuloy si sir sa ating setup. So nakaano na ako, kumbaga nakabili na ba, kaya mas pinipili ko pa rin talaga na payment first, kasi pagdating sa mga ganito wala, negative. Okay lang naman. So malinis na to. Ayan o, clean na siya. Tingnan nyo sa likod. Tingnan nyo, malinis na, wala talaga. Lahat na to, tapos nakaipon na. Okay, so sa mga, alam ko naman na may puso dyan na subscribers natin, yung nanonood talaga, yung mga natututo sa mga tutorials natin. Alam ko naman na nakakailanganin nyo to. So hindi ko naman sinasabi na nagmamakawa kung i-dispose to, pero pagdating sa mga ganyan, mag-isip naman tayo, o mag-isip tayo ba na mas maganda pag nag-go talaga, wala nang atrasan. Kasi gaya nito, ano siya,
Although magagamit ko naman sa akin, pero ngayon kasi nagano na ako, tag dito yung nag-settle na o nag-security na. Kumbaga hindi na ako nag-a-add pa ng mga clients. Kaya settled na ako, okay na ako, all goods na. Then maintain na lang. And then the same time, nag-focus ako sa ministry. Kaya doon ko na lang ginagamit yung mga kinikita namin sa ministry to pagpalawak ng kingdom ni Lord. So yun, hindi ko siya murang nakuha, pero masakit man, pero hindi ko rin siyang murang bibitawan. So alam naman natin na legit itong ating channel, itong ating mga tutorials, sinasabi ko naman lahat. So alam ko may gagamitin si Lord para dito na ma-dispose siya. Kasi by faith, by grace of God naman ang lahat. So yan, pakita ko, sobrang dami niyan, 30 piraso. Ito yung size ng uno ha, sinampul ko lang. Legit yan, malinis na at naka-flash na into ipon. Ako na rin nag-flash. Talagang masabi natin na legit. At tinisting ko, ayos naman na. Yung adapter nito nasa box, nasa labas. Ayan, hello, good morning, balik tayo no. So meron lang akong i-share sa inyo na video. Hindi lang itong 5B5 yung inano ko. Meron lang akong i-share sa inyo na video na kumbaga na-test ko siya for 2 months, I think. Kasi galing ako sa RB4011 na siya yung tumatanggap ng mga WEN or yung ISP. So na-try ko, recursive lang naman pala. Pag nawala yung isa, nandyan yung isa. So nag-explore ako na nag-explore. At ito nakita ko na kumbaga na ano ko talaga yung na-justify or na-confirm na ito pala, itong device na to ay isang malaking tulong para sa mga nag-FTTH. Although additional budget siya, pero hindi naman ganoon kalaki. Dahil ang laki ng tulong, up to 1.5 Gbps or 1,500 Mbps. So i-share ko sa inyo ito dahil working naman na sa akin. I-share ko lang, ipapakita ko kung ano ang device, ipapakita ko kung paano siya gagana. Siguro hindi ko na maipapakita kung paano siya i-configure. Madali lang naman, kaya namang sundan. As much as possible, nakadepende kasi sa inyong type o sabihin nating taste ng load balancing. So itong sa akin, ginawa kong smart load balance. Pag kunyari meron kang 400 at meron ka ring isang 400, dalawang 400, pag sinaksak mo sa 10 at sa 11, magiging 600 magiging 800 yung output niya. Okay? So sa akin, na-try ko. So okay naman. At ita-try natin kung paano. Hindi ko kukuha tayo ng speed test at hindi ko maipakita kung anong klaseng anong klaseng setup. So siguro mag speed test tayo, ipapakita natin kung makakakuha tayo ng buo. Pero sa akin hindi ako makakuha ng buo dahil hindi ako makakuha ng clean dahil ngayon sa merong gumagamit sa isang server, Upland Lulan, pinagsabay ko na kasi. At hindi ko siya temporary mahugot for the speed test lang dahil may nag-duty ba, may tayo, subscriber tayo na nagtatrabaho online. So hindi natin pwedeng hugutin. So ngayon ipapakita ko lang on how to run, paano yung topology, paano yung analogy. So madali lang siya. For me, nawala yung sakit ng ulo ko dito. At
hindi siya matakaw sa bandwidth. Yung nyari meron kang isang 500, dun lang nakafocus. Tapos pag nawala siya, siya naman yung papasok, yung isa hindi. Ang pagkakaintindi ko sa recursive, sabi nila plus daw, pero pag nag speed test ka, hindi naman siya plus. So kumbaga, kung ano yung need na bandwidth, susuplayan niya. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Hindi naman ako talaga expert or advanced sa Microtech. Pero nung tinest ko siya, yung RB4011, nag dual ISP ako, configuration with load balancing at recursive. Doon ko na laman na kung ano yung kakailanganin na bandwidth, saka lang siya magsusupply. So itong device na ipapakita ko sa inyo, hindi ko muna i-reveal yung pangalan, malalaman nyo yan sa huli. Kung ano yung 500, pag nag-speed test ka clean, lalabas talaga yung 1,000. So, di ba? Ang galing, no? So, sa akin, meron akong 500, meron akong 300. Lumabas siya, 800. Pag clean, tinisting ko na talaga. Hindi ko lang na video. Nung time na yon ay nag-burn out sa mga area, 2 hours. At meron naman akong solar dito sa bahay, kaya na-test ko siya. So, okay. Gumagana. So, 300 plus 500 is 800. Nakuha ko talaga siya. So ngayon, itatry natin. Kahit may naka-connect na server, itatry pa rin natin mag-speed test. Okay, so ito na. Ipapakita na natin kung anong klaseng device. So right, balik tayo. Nandito tayo sa server. So ito yun siya. Ito yung pinakataas. Diba dati, kung naaalala nyo, yung mga videos ko dati, may RB4011 dito. So diba, may RB4011. Tinanggal ko, bininta ko, shout out kay Jack Ma Alibaba sa South. At siya yung nakakuha. So okay naman na sa kanya kasi maliit ang deployment lang naman siya. Okay lang. So sa atin din naman maliit ang deployment pero hindi nakakayanin ng RB4011. Kaya dito yun. So ngayon, pinalitan ko siya ng shout out Roji. Hindi to sponsored ha. Hindi to sponsored ng Roji. Inano ko lang talaga tag dito ni-reveal ko lang sa inyo kung anong klaseng devices. Meron nang gumagamit nito, si shoutout kay Michael Salinas Mula ba yun? Sa ewan ko na saan yung province niya. So yan, ito yung device mismo, Roji RG-AG3 Roji RG-AG3 10GH-E. So ito yon, Upland Lulan Uplink CCR. Tapos Roji PC. Ito yon, yung PC natin. Ang napakaganda nito, kay buhay siya LAN 0 hanggang LAN 5. Tapos ito naman main source. Ayan, kita nyo naman, Uplink 211 main source, Uplink 210. So dito dumadaan yung mga source natin galing doon sa ating main modem, nandun sa kabilang server, sa kabilang kwarto. So ayan, kitang-kita naman nag-uplink siya LAN 0 at LAN 1. So ayan, pumasok. Nilagyan natin ng cable tray, ATCOM shout out. Tapos pumasok dito sa Upland Lowland Uplink CCR. Diba? Dito LAN 0 yung ginamit natin, pumasok dito. Ito yon. Tapos Upland OLT Link Subserver. May OLT dito. Gamit ito. Ano, Upland OLT Link Subserver, Upland Mainline SFP. Ito yung 13 kilometers mula dito sa bahay papunta dun sa sub OLT. So ito yung ginamit lang natin, CCR, dalawang area na. So itong RB4011, RB111 Dude Edition, wala na, hindi na siya gamit. OLT1 o OLT2 dito yan galing. Tapos itong OLT sa bukid sa Upland, ito yon, SFP, Upland Mainline. So yan lang.
napakadali siyang i-set up. Basta alam nyo lang ang topology. Saksak dito yung main source hanggang 4. Pwede dalawang globe, dalawang PLDT, o isang globe, isang PLDT, isang converge at isang Infinivan. Basta ang output nito ay 1,500 Mbps lang, 1.5 Gbps. Siguro ano na yan, malaki-laki na yan, malaki-laking tawag dito yung makukuha mong client sa 1,500 Mbps. Sapat na yun, sobra-sobra pa sa isang simpleng simpleng tao lang. So yan, no. So siguro makukuha naman nyo naman kung paano siya i-set up. 10, 11, 12, 13 hanggang 13. Yung 13 pwedeng LAN 6, LAN 7 yung 11, LAN 8, tapos 10 talaga. Kung 8 yung tapos isa lang yung source, 1 Gbps, so pwedeng isa lang yung uplink niya, 10. Kasi yung LAN 0 hanggang LAN 8 pwede mong magamit. At itong LAN 8 naman, ito yung 11, at yung LAN 7 12, yung LAN 6 13. So start from 10 WAN 0 hanggang WAN 3, so 4, 0, 1, 2, 3, 4 ang magiging niya. So siguro hindi nyo naman mauubos. Yung ma-reach mo yung 1,500 Mbps, siguro mag-add ka ng isang CCR dito, dalawang CCR mo. So sa ngayon sa mga hindi ko naman maubos yung 800, nasa mga 500 lang. So tatlong CCR, kumbaga tatlong CCR, magkahiwalay na area at tatlong OLT, pwede. Ito dalawang lang to sa akin, 4-pon. So ganyan lang. At merong isang 4-pon din pala sa upland, kaya tatlong pwede pang mag-add ng isang CCR, add ng dalawang uplink, 500 or 1 Gbps 1 Gbps, pwede. Pero be mindful tayo na itong Rode na to ay 1,500 Mbps lang yung max output niya o yung throughput. Okay, so sana maintindihan. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagana yung mismong dashboard. Talaga bang nag-plus? Talaga bang kumuha lang ng, kunyari meron kang demand, peak demand, data packets, peak demand na 500, so magiging 250 ba bawat isa. Pero yung speed test, buo kung magkano yung nakukuha ng speed test dito or naisusubo na speed test dito sa 1011 hanggang 13, ay mag speed test ka gamit yung PC, automatic makukuha mo. So 500 plus 300 equals 800 yung sa akin. I-try natin kung makukuha ba. Okay, at partida pa yon kasi may nakasaksak na CCR. Alright, balik tayo, no. So ito yung sinasabi ko kanina sa pinakita ko yung server kung paano mag-run itong kanyang dashboard. So makikita natin dito sa Rode na part, itong sa kaliwa, left side is merong physical topology. Tapos may parang sign ng internet or yung global, may naka-check. Merong WEN 0. Wala nakalagay na 0 pero WEN 0 yan. Yung pinakita ko kanina sa ating server rack. So meron tayong WEN 1. Yan yung 11, tapos ito yung 10. So makikita natin, mapapansin natin na meron tayong downlink. Yung green downlink yan, blue ba yan o green, parang blue green. Yung arrow sa pababa blue, yung itong parang may bilog na galing sa letter R sa ating Rode. Kita nyo naman, may naka-green. Yung mga naka-green yan yung buhay. LAN 1, LAN 2 yung LAN 1 papunta sa Microtech CCR, yung LAN 2 PC, Rode PC. Yung 10, ito yung 1 WEN, yung green na pansin nyo sa baba, yung router, yung R. Yung pangalawa naka-green din, yan yung 11. Yung mga naka-black, hindi pa gamit yan, wala pang assign port yan. So mapapansin natin yung downlink, kahit nga yung uplink, pansinin nyo,
Kasi kakarampot lang yung uplink natin, yung pataas. Dito tayo mag-focus sa downlink or sa download, kasi ito naman yung pinaka-importante sa mga packets natin. Diyan kumukuha lahat, TCP, UDP, streaming, downloading, at mga gaming. So ayan, mapapansin nyo, WEN 126 Mbps, WEN1 152. So pansinin nyo yung dito sa traffic natin sa MikroTik interface naman, bridge hotspot PPPoA, so nasa mga 300 din. So mapapansin natin kung ano yung maximum peak demand dito sa MikroTik interface, bridge hotspot PPPoA, siya yung ibibigay ng ating 10 at 11. So yung sinasabi ko kanina na safe dito yung mga, lalo na yung mga yung takot mataging sa SME, ito yung pinaka the best. So hindi bugbog yung isang ISP nyo. Kunyari dalawa yung ano ninyo, o tatlong 500. So ang ano SME ngayon is naka hot issue kay letter G, hindi G. So tingnan ninyo, kung yan lang yung makukuha ninyo na data from source, SME1, SME2, kunyari na lang 146 Mbps from 500 Mbps na plan, malayong malayo siya sa tagging. O diba? Safe na safe, no? So 128 lang yung kabila, 123 times 2, magiging mamimit yung maximum peak demand na almost 300 Mbps per traffic ng isang interface lang na bridge PPPoE hotspot. Naka one interface yung ating bridge, yung ating PPPoE at hotspot na naka bridge. So tingnan nyo maigi, i-observe ninyo. Kaya ko to ni-reveal kasi gusto kong makatulong sa mga yung mga naka-kuan SME, yung mga nagsisimula pa lang, nag-uumpisa, yung takot mataging. So ayan, 130, 129. So ibig sabihin, malayong malayo ka. O di ba? Sa atin wala namang problema kasi naka PLDT naman tayo. At meron tayong Starlink. So, yan. Pinakita ko lang kung paano siya gagana from dashboard. So safe na safe. So mga siguro nasa mga 30% or sabihin na lang natin mag 250 Mbps to sa plan 500. So safe ka pa rin kasi 50% lang yung usage mo. May mga nagli-leak kasi na yung plan na 500 dapat 300 yung max mo. So ayan, tingnan nyo naman malayo. So kumbaga na lang sabihin natin na 140. Sabihin natin 140. Tapos sa peak hour mga aabot ka ng 230 or sabihin natin 210. So malayo pa rin, hindi ka umabot ng 50%. Kasi ngayon pa nga lang 159, 146. Makikita nyo naman, mamomonitor ninyo. So sana nakatulong itong video na to at kung paano siya. So sa mga gustong mag-avail o kaya gustong matuto, so meron tayong product na kinikater niyan o binibigay, sinusupply. So sa mga tiki naman dyan, mga tiki ba, kumbaga pwede kayong bumili online. What store you preferred, so pwede kayo, saan kayo gustong bumili, pwede kayong bumili. Tas gayahin nyo lang itong setup. Hindi ko na lang papakita yung setup dito sa kabilang gilid kasi yung physical topology lang naman ang gusto kong ipakita at i-share sa inyo. Kayo na ho yung magtuklas. Pero kung dito nyo nabili sa atin, siyempre unli support at free support yan, unlimited. Kung dito nyo nakuha yung devices sa atin, yun ang nakaganda sa merong support. Aanhin mo man yung makakuha ka nga ng mura, mangangapa ka naman. So pwede naman kung medyo makalikot ka, pero para sa akin mas the best yung sa mga client din natin, mas the best yung plug and play na lang, tas may naka-unli support tayo. Meron naman tayong FB page, madali naman ako mag-reply doon. So ganyan lang kasimple, wala ka nang iisipin, wala ka nang
dadamdamin kahit saan ka magpunta kasi tawag dito, naka plus yung ating speed. So mag speed test tayo para talaga maganda. Ayan, mag speed test tayo. So yun nga yung sinabi ko kanina, makakuha tayo ng, sabihin na lang natin 500 out of ayan, kuha yung 800 sa upload almost. O, diba? So ang ganda ng ating speed test. So ayan, no, sana may nakuha kayong idea, may natutunan kayo sa ating tutorial at may apply ninyo yung mga natutunan ninyo sa ating mga videos. At ito, panawagan talaga, tapusin yung video, wala kayong isi-skip kasi may mga nag-message sa atin na tanong ng tanong about dun sa pag-fuse, about sa fusion, yung nap, paano i-fusion, yung pigtail, paano i-fusion. Meron naman tayong video about dyan, so hanapin nyo lang, nakalagay yan dyan lahat, naka-upload yan. So kayo na ho ang bahala maghanap or mag-research sa ating mga videos, nandyan naman lahat. At naway may natutunan kayo sa ating video nito ngayon. At soon gagawa tayo ng isa pang series of paano mag-split ng from child nap to child nap. So kumbaga straight yung linya ninyo ng FBT, yung main line, tas meron kayong nakitang magandang area sa gilid lang, hindi nyo na iikot yung inyong main line. So mag-i-split na lang kayo sa nap na nandun sa mismong tapat nun. So manganganak siya ng hanggang 4 na nap. So dire-diretso pa rin from 90-10, yung 90 dire-diretso, yung 10 manganganak siya ng 4 na nap. So paano yan? So i-reveal pa rin natin kung paano siya gagana, at meron tayong tutorial about dyan susunod na. At pagkatapos itong video na to, lulutuin na natin yung video na yun. So hanggang dito na lang ang ating tutorial about sa load balancing, sa smart balancing ng ating Ruiji. Sana nagustuhan ninyo. At pwede din pala siyang gawing PPPoE server. So yun nga lang, wala siyang lags. Hindi pa rin kaya ni Microtech na may lags. Wala kang iisipin kung may mga hindi nag-authenticate, magno-notify sa logs yun. So yun lang ang downside na nakita ko. Ewan ko lang, di ko lang nahalungkat, baka meron, di ko lang nakita. So comment down below kung ano yung inyong experience sa Ruiji. But for me, load balancing, safe, smart balancing, okay. Wala naman akong naging problema for 2 months. So maraming salamat sir sa patry, pero babayaran ko yan. Thank you so much. At doon sa ating 5v5, kayo na ang bahala, mag-PM kayo sa ating page kung meron kayong kumbaga tutulungan nyo akong i-dispose. So bali hindi ko siya nakuha ng mura at hindi ko rin siya mai dispose ng mura. So malulugi man ako, siguro mga somehow 100 pesos per unit, pwede na yun. At ako na mismo nag-flash nun, talagang legit yun. At ako na mismo naglinis, malinis na. At may kasamang adapter pala yun. So God bless everyone and have a nice Sunday morning sa ating lahat.